Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, ang ating mga ka-lunch dates. Ito po si Karen sa ngalan ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po sa ating programang Kwentuhang Katoliko, ang ka-lunch date ninyo, yung ating mga friends. Nako, eto na naman po tayo. Kompleto na naman ng apat na katakist. magka-lunch date. Kumusta na po kayo, Sister Day? Kayo muna kasi okay. Medyo matagal-tagal kayong nawala. At Thank you. Yes, inaasahan namin marami kayong kwento. Ay, sinabi mo. Magandang tanghali, mga sisters at mga nakikinig sa ating programang ano ba yan? Kwento. May hangover pa talaga, may jet lag pa. Naku, naging mapagpalang mga 3 araw na pagbabanding sa mga kapatid ko, no? At binigyan ako ng break ni God, ng ating Panginoon, para recharge at punuin uli ng pag-ibig ang aking puso. Wow. Dahil kompleto kami magkakapatid at ang aming mga minamahal na magulang ay talagang nagkapag-banding kami. No? So, ako na-miss ko po ang ating mga tsikahan pag tanghali. So, magandang tanghali po. Sana samahan ninyo kami sa loob ng 1 oras. Biyaya yan. Si Tita Shirley, Sister Shirley. Magandang tanghali po sa inyo. Ito po si Sister Shirley. Habang nagpapabusog kayo sa inyong katawan, sana makatulong kami sa pagpapabusog sa inyong espiritu. Ay, yung aking partner naman sa Kabungis-ngisan. Huwag naman kalukuhan. O, di halaka ka na. Sige. Okay. Pala tayo. Oo nga eh. Sa lahat po ng mga mahal naming tagapakinig, mga kapatid sa pananampalataya, lalo na sa mga kapwa ko katekista, isang mapagpalang pananghalian po sa inyong lahat. Ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. At ngayon ay araw ng Miyerkules. Kompletos. The day after your birthday. Ikaw naman yan. Nagpapaalala ka na naman. Yes. So, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ayan, kompletos, recados po ang mga barkada. At saka gusto ko na rin, grabe yung opportunity, Sister Car. Sa lahat po ng mga hindi nakalimot, mga bumati po kahapon, may mga pa-advance na blowout at saka treat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan ninyo kasi baka hindi tayo matapos. Tsaka yun po. God bless po sa lahat po ng mga bumati sa akin kahapon. Naku, hahabol ko yung greetings ko, my dear, ha? Belated. Many more blessings to come. Masarap yung halo-halo. Marami pong Naku, salamat. na-miss ko yan. May halo-halo. May halo-halo pa rin tayo hanggang mamaya. Walang katapusan. Oo, sobrang init. Yes, so bago po tayo tuluyang mag-umpisa, kung kayo po ay nais na makapagbahagi sa amin ng inyong mga kuro-kuro, ng inyong mga opinyon, at ng mga saloobin ninyo, lalo na po sa paksang ating text line numbers namin sa Smart Subscribe. Tita Shar? 0918-351-8282 at saka sa Globe 0917-363-3738. Okay, para naman po sa Connect ka katekista, sa lahat po ng mga gustong mag-rehistro sa nasabing tawag dito? Programa. Yes. So, wag po kayong mag-atubili na mag-text sa amin sa 0927-891-0966. 0927-891-0966. Kayo po ay magrehistro. Just write your full name, no? REG, caps lock po siya, space, your full name, and then space, your full address or your school, and then isend po sa 0927-891-0966. At araw-araw po, kayo ay makakatanggap ng mga SMS na mga inspiring messages at saka mga Bible passages sa inyong pagkakarehistro sa Connect Ka Katekista. Yes.
Yes, napakagandang Yes. programa niyan. Na very successful, 'di ba? Natutuwa yung mga nakakatanggap ng messages. Kasi ako, isa sa mga nakaregister dyan eh. Ako Kaya, din. lagi akong Everyday. nare-recharge Ako everyday. pinapasa ko pa yan. Opo, likewise. Para po sa ating mga kaibigan na nais makapanood sa atin ngayon, live tayo, pwede pong panoorin tayo sa Ustream. Yan ang www.ustream.tv/channel/brightfm919. At sa mga nais namang matunghayan yung ating mga nakalipas na episodes, pumunta po tayo sa ating Facebook page. Yan ang Kwentuhang Katoliko na pwedeng i-like at sumali sa ating mga talakayan o pwede ding magpadala ng inyong mga messages. Pwede pong mag-private messages dyan. Sa mga nais namang magpadala ng mga email o yung mga mahaba-habang kwento o kaya naman mga nais itanong o nais ipadasal, pwede din po yung i-email sa atin. Ang address po natin ay ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay ang KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Aasahan po natin na pwede kayong yung mga nais ninyong ikwento sa amin kasi may mga nagtatanong na. May mga nagpapadala ng mga questions at mga kwento. Yung mga kwentong buhay mas magandang i-email ng buong buo. Para one time meron tayong MMK dito sa Kwentuhang Katoliko. Oo, tama. Lalo mga experience Feel ko na mga yan. katikis. Opo. Madrama kasing buhay natin mga katikista at saka adventures tayo, di ba? Oo naman, adventure talaga. Super. As in. Ayan. So, pwede naman nating, ano nga ba yung tinatalakay natin kahapon? Kasi punong-puno yung ating episode, di ba? Yan So, ang binyag. kahapon, nag-start na tayo sa isa sa mga sakramento, ang sakramento ng binyag. Yan ang susi ng mga sakramento. Yes. Okay, so, ang ganda nung ating mga tanong kahapon, di ba? Yung tinatanong nila kung pwedeng magpabinyag ba, kung kunwari yung mga magulang, hindi parehong Katoliko, kung pwede daw na kahit love child, kunwari, kung pwedeng pabinyagan, nasagutan naman natin ng mas maganda yan. Ngunit ngayong araw, itutuloy pa rin natin yung ating Talakayan. kulay na talakayan kahapon. Oo Siguro si Tita Sister Baby, Shar. Sister Shirley, may mga magandang discussion kanina na sinasabi. Yung binyag, saan ba galing yan? At bakit napakahalaga, napaka-importante? Yun isang problemang lumalabas sa atin, di ba? Lalo na kung hindi makita kaagad yung baptismal, birth certificate. Opo. Tapos pag nakuha yung birth certificate at nakakuha din ng baptismal, hindi tumutugma yung pangalan, di ba? ayun. So, ang nangyayari kasi pagdating sa simbahan, gusto ng pare pala na lagyan ng pangalan ng isang santo o santa, yung pangalan ng bata. Kaya pag nairehistro, iba yung pangalan niya, may dagdag. Kung kadalasan yung Maria, Kung babae. Kung babae. At lalaki, Tapos Jose. Jose sa lalaki. Ay yun ay para sa kagustuhan ng simbahan na tayo ay mayroon tayong kapangalan na santo o tawag natin tukayo na magiging model ng buhay Namesake, natin. oo nga. Namesake. O, Pero diba? believe ako sa pangalan mo, tita. Wala. Surely, Very siya, no? Napaka-moderno ng pangalan very ni tita. American. At saka ikaw, tita Day. French. Ano- Desiree. Desiree, Kaya no? lang Ang ganda nilagyan mga ng names Mary ninyo. ng nanay ko. Yun. Kasi yung lola ko, Maria. Ito, moderno rin. Oo. Ay, kasi Wala naman kang yung Maria. akin, actually, modern lang. Actually, Scandinavian version daw. Ako, Pero European, Catalina yan eh. Kasi yung mami ko Catalina. Oo. So, para mas maiksi daw. Catherine. Karen. Oo, Catherine Karen. is actually one. Ako, mas simplified yung akin. Ang sayo? Maria Teresa. Pero Oo naging, nga. kaya lang yung Ang dami. Mariteza. Ah, nilay na Z. ganun ba? Ang dami mong barkadang santo, di ba? Opo. Oo. Marami
marami nga. siyang kapangalan. Maria. Ngayon, let's say, sa case ko, wala akong kapangalan. Yung birthday ko, kung sino yung feast. Ako, si Saint Colbe. St. Colbert. Maximilian. Colbe. Wow. Iba-iba yung pinanggalingan. Oo, kasi mas maganda, as much as possible, tayong lahat, kung di mo man maging kapangalan, kung wala kang kapangalan na Santo. edi at least kumuha ka ng ka-birthday mo. Pareho ang feast ng Pwede. ng santo. Oo. Tama. Pero yung yung panahon natin ngayon, kasi imagine, singkarami ng pangalan sa isang tao, sa isang bata. Oo, ako nga, nahahabaan na ako nun sa pangalan ko Dahil Mary Desiree. Okay lang po yun Yung iba talagang Actually, mga anak ko, tigdadalawa rin ang pangalan kung yun lang Oh, yun Apat anak na- ko. Pero related sila pa rin sa pananampalataya natin. Saan nga ba galing yung mga pagngangalan-ngalan na yan? Kasi 'di ba may mga kanta na Oo. Kasi di ba sabi ng Diyos, through the name that we receive in baptism, sabi ng Diyos sa atin, I have called you by name. Naku, kanta You po yan, are mine. Sabi Ay, niya. may magandang kanta. talaga. Tingnan natin. Tingnan Sige nga nga, natin. sige nga. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me home. I love you and you mine. I am strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine.
Ayan, nagbabalik po ang ating kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Pinag-uusapan po namin dito sa booth yung kahalagahan ng pagpili ng magandang pangalan para sa mga anak natin, yung mga bata. Pag sinabi naman kasi nating maganda, hindi ibig sabihin yung iisipin mo muna kung yan ba ay Russian o yan ba ay Italian or French o Espanyol. O Hindi. Japanese. Mas maganda sa tunog. Oo. At saka yung pag-iingat din sa spelling. Meron akong alam, ang gusto ng pangalan sa anak niya, Jared. O di, ang ganda sa Biblia yun eh. Kaya lang, nung ni-record, double R. O di, ang meaning, naging iba, yung Jard. Jard. Nakalug Pag ang binasa mo. utak. Oo, di ba? Oo, Opo, ang ibig opo, sabihin nung tama. nakalug ang utak. So, dumaan pa sa prosesong pagpapapalit ng pangalan, yun magulang. Totoo, Kasi wrong totoo. spelling eh. Dapat sinecheck natin yun. Yes. Oo. Kaya nga Lagi. very careful din yung mga priest kapag nagbabaptize sila ngayon. Tatanong muna. Tama. Oo, tatanungin kung tama ba yung spelling. Kasi magdurusa rin yung mismong mag-asawa at yung bata, Yung bata, na magdadala sa oo. pangalan niya. Correct. Diba? Totoo yun. Kaya yun palagi ang ating iisipin kapag nagbibigay tayo ng pangalan sa ating mga anak. Lalo na kung walang meaning o hindi maganda Oo. ang meaning. Ay, Oo. nakakatuwa nga, iba-iba. Oo, hindi yung kung ano yung maisip mo na Hindi, lang. hindi. O Or- kung ano yung ina-idolize mong brand. Diba? O kung minsan, pangalan ng sabon, Fanatic. pangalan ng... Oo. Di ba yung mga nauso dati, Palmolive, yung mga... Sabi ko, baka mamaya susunod may safeguard na. Wag Oo nga, naman. O kaya sasakyan, Toyota. Diba? Meron Napapansin ganun. namin yan dati kasi nung chinecheck namin yung mga archives, yung mga records, 'di ba? Kasi may time na inaayos namin yan sa simbahan. So nag-volunteer kami. Yung mga dati, yung mga ninuno pa natin siguro from the 1800s, early 1900s. Oo. Standard pa usually mga Espanyol na pangalan, tapos yung tinatawag nilang nangangalendaryo, yung discussion Oo. natin kahapon, Sister Shirley, di ba? Yung sinusunod sa Kalendaryo. kung sino yung saint of the day, kasi yung nasa natin, mapatnubayan sila o gayahin yung traits. Oo. Pero alam mo, nasabi mo yung traits, usually, karamihan, kung ano yung name mo, yun ang nagiging traits mo kasi. Pwede, Kumbaga, pwede. sumasalamin sa pangalan mo Oo, kung ano pwede, yung pwede. yung ugali mo. Opo, Pwede. totoo yun. O yung Nakikita kasabihan yun. na what's in the name. Yes, Mm, what's tama. in the name? Talaga? Opo. Totoo nga siguro yun, ano? So, yung Mostly nangyari, bakit later on, nung 60s, 70s, halo-halo na yung mga pangalan, no? Hindi lang naging modern Kunyari, yun nga, kanina sabi natin, yung mami ko, Catalina, tapos ako, Karen. Pareho lang yan. Walang issue. Kaya lang, yung modern, yung sinasabi natin kanina, biglang may pangalan na ng candy, pangalan ng kung ano-ano, yung, hindi ko na mention yung mga name, kaya lang kung minsan monster na yung Kaya pangalan nga, Yung, oo. yung hindi nila alam na ganun, pinagdugtong yung pangalan ng nanay at yung tatay, character pala yun. Kumbaga, parang naging gremlin. Ano ba? Angry Birds. Yung kuko. Pac-Man. Diba, yung ganon? Yung ganon. So, kailangan iniisip natin ng maayos Oo. kung ano yung pinapangalan sa ating mga babies. Or else, magsasuffer yung bata. Oo, nagiging diba? tuksuhan siya. Oo, nagiging tampulan talaga ng tuksuhan. Halimbawa, yung apelido niya, Bote. Oh, yung first name niya, sabihin nating Karen Bote. 'Di ba? Uy, may Miss kakilala Battle. akong Bote. bote Oo. na guard namin dati sa Manila. Marami kasi. Okay naman yung yung surname, okay na yan. Hindi na natin mapapalitan unless you go through a legal change. O, di ba? Pero Pero yung mahirap na pangalan yun. ng bata, Mm-mm. kailangan mas iingatan. Kaya yun, yung Oo. kanta natin kanina, ano yung sabi, I have called you each by name. Oo. Napakahalagang Come and follow matawag me. tayo sa ating pangalan. Hindi yung Oo. sinusut-sutan tayo. Ay, talaga. Diba? So, yung pagpapangalan kasi sa atin ng mga magulang natin, yun yung parang pagpapangalan na rin ng ating Panginoon. Di ba? Yung sa creation story pa lang sa Genesis, di ba? Nung how do you subdue the earth? How do you tame it? Oo. By naming each creature. Creature. Kung tayo, wala tayong pangalan, parang wild. Kaya nga. Imagine, no?
Isipin Pastor natin, Church, no? ganun eh. Tao ka oy, lang, oy. babae. Or kaya, hoy, ano? Oh. Pero yun Ang nga, hirap, yung no? masama, pinangalanan ka na nga, wild pa rin yung pangalan. Mas Oo, lalo no? kang wild. Naku, paano ba yan? O sige na, Okay. balikan natin yung ano nga ba yung significance ng baptism o yung pagbinyag? Yes, okay. Tapos, ano yung kahapon, na-discuss na natin yan kahit papano, di ba? Yung mga simbolo, yung dinaanan naman natin yan yung Oo. water, tapos yung candle, White garment. Chrism yung white oil. garment, tapos ngayon, yung ano yung significance niyan? Saan? Yes, Sister Okay. Shore, baka Sister gusto Shirley, sumagot ni expert yan. Sister Shore. Hindi expert. Walang expert sa Walang atin. expert. Continuous study tayo. Studies. O yung pag nabinyagan ka, ikaw ay kinoconsider na anak ng Diyos. Kapatid mo si Kristo. Yun ang paraan na para makasanib tayo sa relihiyon natin na Katoliko. Pag nabinyag ka sa Catholic Church, so magiging Katoliko ka. Hindi mo saka lang pwedeng tanggapin ang lahat ng ibang sakramento pa. So, kagaya nga ng napag-usapan natin, napagkwentuhan natin before, kapag po nabinyagan tayo ay naaalis na ng tinatawag nating original sin o yung kasalanang mana. And then, another thing, yung pong tayo nagiging kasapi ng simbahan. No? At, syempre, sa pagiging kasapi ng ating simbahan, tayo ay tumatanggap ng tatak. No? Ang tatak na ito, na kung saan yung tatak na pang-espiritual na kailanman ay hindi na mabubura o mawawala sa atin Indelible. once na tayo ay tumanggap sa sakramento ng binyag. Parang officially, ikaw ay isang ampun na anak ng Diyos. Yes, Oo, definitely. tama. Tayo po ay mga anak na ng Pagbabago din Diyos yan. Oo, once tama. na tayo ay nabinyagan na. Kasi 'di ba yung baptism, yung simbolo tulad nung nasabi natin kahapon, plunging into the water yung Plunging we- ano na ngayon, hindi na siya oo. plunging eh. Pero Sa yun mga yung adults. symbolism. Yun yung Oo. symbolism, Symbolism diba? lang. Oo. Plunging of the person in water is like us following the death of Christ. Oo. But, yun nga we also rise again. Oh, A new yes. creature. Correct. Easter Bago. Purified. Oo. Mm-mm. Bago pa rin. So yun yung sinasabi na wala yung ating Kasalanan mana. Washed yung away. original sin. Tapos yung paghugas, regeneration, yung pagbabago pa Oo. rin. And Pagbabago. renewal by the Holy Spirit. Laging may Holy Spirit Pag yung Laging kaanib. sacraments. Yes, Kaanib tama. natin ang banal na espiritu ng Diyos. Tama. Tapos yung enlightenment din, nandun din yun Mm-mm. Especially kapag yung binabaptize o yung binibinyagan, yung adult na. Catechumens. Oo. Catechumens. O yun. So, yung baptism na yan, napakahalaga talaga sa atin. Susunod natin yung confirmation, yung Kumpil. pagkukumpil. Paano nga ba yung pagkukumpil na to? Although, dapat nating liwanagin kasi 'di ba diniscuss natin yung tatlong yung tatlong groupings. Tatlong groupings ng Initiation. sacraments, yung initiation muna. So, isa sa mga sacraments of initiation, yung pagkumpil o yung confirmation. Although, hindi naman kailangan na mauna muna yung confirmation bago mag-first communion, di ba? Oh, not necessarily. Pwede naman kasing mauna muna yung first communion. Kung minsan, depende yata. Nauuna nga yung first confession kung minsan, di ba? Opo, opo. Oo, conversion. Ay, oo. Kasi bago mag-first communion, dapat nag-confess. Nag-confess muna. Oo. Naglinis muna. Correct, oo. So, another order Order yun. yun. Another group yung confession. Part yun nung Although healing. hindi siya kasama sa initiation. Opo. Sa practice ginagawa natin Opo. yun. Pero okay lang yun. Hindi naman ibig sabihin kasi eto lang muna. Oo. Ano lang, parang may order lang, may maayos na pagkakaintindi. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin eto muna. Hindi baptism lang yung eto muna. Yan muna yung Siya lang requirement. yun eh. First and foremost, yun muna. Oo. Kasi tulad nga ng nasabi, hindi naman pwedeng papakasal ka, hindi ka baptized. Ay, nako. Hindi pwedeng- po pwede yun. All the more, hindi ka pwedeng mag-holy orders na hindi ka baptized. Or Yun ang mag-first prime, communion. Yun ang Oo. prime requirement kasi. Yes, Baptism. yes. So, yung confirmation, umabot tayo. Yan muna. Although, sinasabi nga natin, hindi naman kailangan required muna yung confirmation bago tanggapin yung Holy Communion. Of course, before Holy Communion, dapat nag-confess, no? Ano yung confirmation? Bakit bininyagan na
bakit kailangan pang i-confirm o bakit kailangan pa siyang kumpilan? Oo, kung babasahin natin yung Biblia doon sa Acts, nung nalaman ni na Pedro at Juan Juan. na may mga grupong tao na nakatanggap na sa nagpabinyag na sila sa pangalan ni Jesus, pinuntahan pa rin nila dahil hindi pa nila natanggap ang Espiritu Santo. So kung simplify natin, yung baptism, yun sa binyag, tayo na isasama sa buhay ni Kristo. At doon sa confirmation, doon natin natatanggap yun kanyang Espiritu. So, ganun siya. So, kung minsan kala nila yun, sabi mo, baptism, okay na yun. Hindi, ini-strengthen nung... Pinapatibay. Oo, pinapatibay nung confirmation natin. Kumbaga, kung estudyante tayo, ROTC, di ba, sa college, pagkatapos noon, kailangan mo pa rin madraft sa military para full-pledged yung pagkaka-soldier mo. Oo. So, kasi sa Confil, di ba, parang ikaw yung soldier ng Soldier simbahan of natin. Christ. Siguro, Oo, sa maganda pantayan. tanong dyan, ano ba yung origin ng kumpil? Saan ito nagmula? No? So, kung natatandaan po Pentecost. natin sa Acts of the tawag dito, noong si Jesus Christ after he resurrected, no? And then, 'di ba, siya ay umakyat sa langit, After 40 no? days. Opo. So, yung pagkukumpil na iyan na nagmumula sa banal na espiritu ng ating Panginoon ay unang natanggap noong Pentecostes. Pentecost. So, ano nga ba yung Pentecostes na yan? Kung saan ang Dumapo ang Espiritu yes, Santo. ang Espiritu Sa Santo kanila. na ito ay animong mula sa dilang apoy, no? Yes. Na bumaba sa mga apostoles at gayon din kay Mama Mary nung poong sila ay nagkatipon-tipon. At yun ang simula ng tinatawag natin kung ano yung origin ng kumpil o sakramento ng kumpil. Doon sila nagsalita ng iba-ibang lengguwahe na hindi naman nila dating alam gawin, no? So, yun ang power ng Holy That's the Spirit. power of the Holy Spirit. Oo. Talaga, Speaking ini-strengthen niya. tongues, ano? Tama. Biblical yan. Hindi na, Oo, of hindi po course, siya sala-salita lamang na, Oo, na of course. pagkukwentuhan natin dito. Oo. nasa Saka- John, tapos nasa Acts din. Acts, Sa Acts, yes. dalawang beses Saka pa sa John. sinabi. Tama. Mukhang tayo lang ata may confirmation, no? Yun, iba Opo. baptism lang. Baptism. Baptism lang lang. halos. Oo. So, anong Yun. ginagawa kapag baptism? Ano yung, kumbaga, kung sa sa confirmation. Kung sa baptism, may mga symbols, yung water, yung candle, tapos yung white garment. Ano yung symbol o ano yung ginagawa kapag confirmation? Di ba yung may laying of hands? Oo, ang pagpatong ng kamay. Yun sa kumpil, meron din white dress. Di Ah, ba? Nire-require natin na naka-white din. White garment. Kasi ang mga, natin, related pa rin sa baptism. So, Yes. meron din siyang white dress, purity natin. Oo. Tapos yung light niya, meron din. Kaya may halo nga siyang, Oil ano of yun? chrism. Tawag nun? Yung sampal. Yun Oo, yung pagtapik lang. Oo. Parang pinapakita lang na pag tinapik mo, hindi ka umiyak dahil minsan, di ba, mga bata lang yan, kinaya mo. So, parang sinasabi mo, ready na maging soldier ng Diyos. Yes, Ganon. definitely yun po ang pagiging sundalo ni Kristo, no, yung pagtapik sa pisngi natin. Pagpapaalala sa atin. Kasi yung mga iba akala nila sinasampal talaga, hindi po. Tinatapik lang sa pisngi. At sino yung ministrong gumagawa nito? Ay, Ang oo. obispo. Di ba? Obispo lang. Obispo Not lang. unless na binigyan There's a niya ng... dispensation. Oo, may dispensation Yes. yung priest Pari. na gumawa. Oo. Ano And then, naman- meron din yung laying of hands, di Opo, ba? yun, yung laying of Laying hands. of Yung, hands. sa iba, yun yung talagang mas binibigyan ng emphasis yung Oo, laying yung of laying hands. of hands. Kasi, di ba, yun ang simbolo ng pagpasa ng Holy Spirit sa Yun. Kaya nga yung bata. laying of hands. Parang visible signs natin yun na laying of hands, pero yung invisible reality niya, yung pagbaba ng Holy Spirit, Spirit sa Santo. Yun sa bata. Oo. And then meron pa tayo, oil, di ba? Yes. Chrism. Meron tayong Chrism. tinatawag na Holy- chrism oil. Nagsisimbolo ng saya, ng lakas. No? Parang na-anoint yun. Ano yung tawag sa... Nalalanyahan tayo. Oo. Parang ina-anoint tayo ng Oo. chrism oil na
Yun ang katumbas na tinatawag ng aroma ni Kristo. O Yes. yung bango ni Yung Kristo. bango. Ikalat ang mabangong halimuyak ni Halimuyak Kristo ni sa Kristo. Sa buhay daigdig. natin. Kasi Sa yung daigdig. Christmas, di ba? Usually nilalagyan yan ng pabango. Opo, Kasi meron yun ang talaga. symbolism Yun ng yung ang halimuyak na yon ang sumisimbolo sa ito ay para bang ikinakalat nga yung bango ni At hindi Kristo. basta-basta oil yun, Yes, ha? of Yung course. chrism oil na Oo. ginagamit na binebless tuwing Holy Thursday. Thursday during Christmas. Opo. Yes. Mm-mm. Napakaganda talaga ng symbolism niyan. Kasi 'di ba yung yun nga yung confirmation, yun yung being strengthened, pinapalakas tayo ng Holy Spirit at yun nga confirmed. Ano nga yung confirmed sa Tagalog? Pinapatibay. Patibay. Kaya nga. Pinapatibay. Kaya for the second time, inuulit natin yung ano natin sa yung mga sinumpaan ng ating mga ninong at ninang sa binyag, di ba? Oo. Inuulit natin yan Kasama sa kumpil. kumpil para patibayin. Ikaw na ngayon ang sasagot eh. Yes, Oo. tama po. Isasagot mo pa rin sarili mo. Kino-confirm mo. Pinapatibay mo. Ikaw ba ay? Oh. Opo. Sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat? No? Iano mo yung Apostles' Creed dyan, di ba? Yung foundation of our faith. Yan. So nakikita na natin yung progression. Ibig sabihin yung mula sa sa binyag. Oo. oo, yung binyag. Of course, assuming yung baby yung binibinyagan. Tapos susunod, medyo malaki na. Kaya mo nang tumayo Sumagot. sa iyong sariling paa. At Correct. kaya mo nang intindihin kahit papaano. Kasi especially for us Filipinos, di ba, 7 years old yung age of reason. Kaya di ba, pag 7 years old yung bata, pinag-birthday talaga. Yun. Yung sa atin, 1 year old and 7, di ba? 7 kasi yun yung age of reason. And yung naaalala ko nung 80s, nung panahon natin. Panahon natin yan. Oo, okay, titigil sa 80s, ano yan eh, 7 years old yan yung first communion. Nung, 80s. Pero ngayon, usually grade 3 Opo, 9 years old. tinaasan na. Okay. Kasi parang yung symbolism lang naman nun yata. Kasi alala ko yan, grade 1, age of reason na. Pwede mo nang tanggapin yung sakramento na ikaw mismo yung tatanggap. Alam na Something yung like right that and eh. wrong. Tapos susunod na nun yung confirmation. At saka by the way, wag nating kalimutan na yung pagkukumpil, hindi lang po basta gusto nating isama sa kumpil ang anak natin. Oo, po pwede. for the record Dadaan purposes. muna siya sa seminar. Oo, kaya mamaya, may darating yung, sa akin. yung mga dapat na matutunan ng bata. Ano ba yung mga dapat na matutunan, Yun, Tita yun Day? nga, yung 12 articles of faith. Saka kung ano ba talaga yan. Ano ba yung, yung, lahat ng yung pinag-usapan natin kanina. Apostles' Creed. Talaga malalaman niya talaga ang kanyang pagiging katoliko. Yung foundation 10 utos. ng kanyang Naku, Ama namin. napakamalaman ng ating Oo. discussion na yan. Especially yung sinasabi ni Sister Day na kung ano yung dapat malaman ng isang kukumpilan. Mag-break muna tayo para mas mabusog tayo sa makinig sa isang magandang tugtugin. Manlamig man sa aking puso mong maramdamin, lisanin man ang tuwa, puso mong manglaw, manginig man sa takot, masindaking mong puso, magulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbog, kapiling mo
sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik, sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka't maging aking muli. Ang iyong tuwa at sakit, aking galak at pait. Kung lingid pa sa'yo aking pakikiloob, tuklasin mong totoo, tunay mong pagkatao, kapiling mo akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik, sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka, maging akin muli. Kapiling mo akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik, sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka't maging akin muli. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Hay, makabagbag damdamin pala ng maging akin muli. Kasi iniisip natin Inaangkin muli tayo. nakalipas na Lent, tapos yung confirmation, pati yung reconciliation o yung pakikipagkasundong muli Siguro papatugtog natin uli yan. Isang araw, pag diniscuss na natin yung Sacrament of Reconciliation. Pero itutuloy muna natin yung confirmation. Yung sabi po ninyo kanina, Sister Day, di ba, mamaya magbibigay kayo ng seminar? Oo, mayroon darating mamaya 2 o'clock dyan sa office. Magpapakumpil sila, no? Mga may edad na. So, Adults yes, na. adults na sila.
O siguro ikakasal sila. Kakasal siguro. Okay, So, okay. yan. So, bibigyan ko sila ng confirmation seminar. Sabi ko, actually, yung mga seminar na yan, dapat matagal na panahon na ibibigay yan, no? Oo, tama. But then, well, isang sitting lang. Pero hopefully, talagang ibibigay ko lahat ng kailangan nila malaman bago sila tumanggap. Bakit sila nandun? Kung saan sila tatanggap. Mahirap yung tatanggap ka ng isang bagay na wala kang kaalaman. Ay, opo. Hindi effective yun. Kailangan oriented ka muna Yes, para alam mo oo. kung ano yung tinatanggap mo sa sakramento. Oo nga, with matching video pa yan kapag ako'y Oo. nagbibigay. Para siyempre iba na rin nakikita mo, no? Opo. Yung Pentecost, pinakikita ko yung portion sa Son of God, kung saan nangyari yung Holy Spirit talagang dumapo sa kanila. So, no, yun ang nasabi kong unang parang confirmation. And which is also the birthday of our Catholic Church. Tama. Pentecost. Yun. Opo yung Pentecost Paano na po ba? napag-usapan natin. Marami po ba yung mga nagpapa-seminar usually ng mga adults for confirmation? Kasi kung minsan naaalala ko kinukwento nila, lalo na daw kung kunwari yung palipat-lipat ng schools or yung public school na yun nga palipat-lipat. Kung minsan nakakaligtaan yung confirmation Yes. tapos maaalala lang nila Pag kapag ikakasal Oo, na. yun nga, Correct. no? Ano yung experience po ninyo sa ganun? Paano ninyo ginagawa? Kasi parang magiging requirement na lang, 'di ba? For Oo. the sake of compliance, ganun. Pero alam na naman natin yung ating pananampalataya, hindi kasi pwedeng for compliance lang eh. So ano po yung ginagawa ninyo? Ano yung measures that we do para mas maging makahulugan at mas manamnam nila? So, ako, ang ginagawa ko, magto-throwback kami sa baptism, no? So, sabi ko, nung kayo bininyagan, tumanggap kayo ng 3 regalo mula sa Panginoon, no? Which is the faith, hope, and love. Yan ang mga tinatawag na gifts, no? And then, yung gifts na 7 gifts of the Holy Spirit din, ay tatanggapin naman ninyo sa inyong pagkakumpil. Kaya lang, yung mga, siyempre, explain ko ng isa-isa kung ano yung gifts of the Holy Apo. Spirit. So, ibig sabihin yan, kapag tinanggap ninyo yan, hindi lang doon may hinto yan. Sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, dahil natanggap ninyo ang Espiritu Santo sa kumpil, ibig sabihin, yung mga regalong 7 na yan, magbubunga ng Magbubunga pa. 12 yan. Yes. Oh, yun ang mabunga na pamumuhay ng isang Kristiyanong binyagan at nakumpilan. Sabi ko, so yan, kayo, ikakasal na kayo. So, ibig sabihin, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay mauwi sa pagiging magulang. So, sa pagiging mag-asawa, sa pagiging mga magulang, ginagamit ninyo yan, yung mga regalong yan. At saka magbubunga yan, dapat, sabi ko. Kaya kailangan ng inyong tanggapin talaga yung pagkukumpil para nga yan, yung mga regalong yan ay matanggap ninyo at magamit ninyo, mapakinabangan ninyo sa inyong pamumuhay bilang Kristiyanong Katoliko, sabi ko. So yan, enumerate ko kung lahat yung mga, kung saan mo magagamit yung mga, at kung paano mong magbubunga sa buhay ninyong mag-asawa yan, sabi ko. So, kung minsan na half day ko silang binigyan, sabi ko, pasensya na kayo, ha? Sa iba nga, mas mahaba Oo sabi ko. nga. So, Opo, talagang kahit na yung Oo. mga bata lang bago sila makumpilan, talagang mahabang proseso yung ginagawa po natin para talagang ma-immerse sila o mababad Correct. yung kanilang kaisipan at totally ma-embrace nila kung ano yung tinatanggap nilang mga sakramento na ibinibigay Oo. natin sa kanila. At binibigyan ko pa sila ng pasampyaw na kung bakit sila Katoliko. And then bakit sila Yan, nagsa-sign of the cross. Mm. Kasi yun ang sa edad ninyong yan. O sige nga, ako alam ba ninyong sagutin yan? Hindi nila alam. O ano ba yung Yun ibig nga. sabihin ng sign of the cross? O, hindi rin nila alam. O pagkatapos ng kanilang seminar, nagpapasalamat sila para daw talaga, ay, feeling nila talaga Katoliko na sila O, talaga. ipa-recite mo yung sumasampalataya Yun, ako. in-explain ko yung 12 articles na yan. Napasampyo. Opo, Talaga kailangan. Di ba dapat Dapat kasi talaga. yan eh, several sessions. Oo, pero kung kaya minsan lang talagang, hindi nangyayari. Oo. Yun nga eh, yung interested ako kasi ako hindi pa ako nagbibigay ng ganong session. Yung mga sinesession ko, captive eh. Kasi di ba? Hindi, org eh. Oo. Sa gusto nila, kailangan Sa gusto. kailangan By Tsaka hook or by crook. hindi talaga ganon. Hindi seminar. Kumbaga, I can require them to read. I can require them to
really read books. Kasi org nga. Oo. No choice sila, kailangan magpasa-pasa. So pero yun nga, hindi kami under time pressure masyado. Pero paano yung sa inyo, gusto kong malaman paano kayo nagiging creative? Oh, yun na nga. Kasi Ako integral evangelization integral seminar ang ginagawa ko. May doctrine siya, may morals, may worship with matching video pa nga. Para mabilis pong mag-internalize sa kanila, lalo na mga adults na yan. No? Sister Tess, ikaw may experience ka na ganon? Actually, sa confirmation, as of now, wala. Yung madalas, yung sa kumpil nga, yung, yung, ang tawag dito, yung kumbaga, hindi siya napasama sa marami, kumbaga, pahuli na lang. Yun, binibigay ni Father. Ipapa-orient ni Father sa akin, i-ready mo muna ito, Ma'am Tess, and then right after, kapag ready na siya, let her or let him go with me para kung okay na siya, sige, sama natin sa kumpil. Pero if not, pasensya siya. Something like na ganun ang ginagawa namin sa parokya. Si Sister Sher. Mayaman ang doktrina natin. Pero kung, let's say, adult na talaga sila, usually, pag tinanong mo at alam nilang sagutin, move on ka doon sa next topic, gano'n. Magiging magaan sa'yo. Pwede yun kung half day, kung adult, pero kung bata sila, I don't think It will take time. Oo, usually kami dito, 3 days yan, 3 Saturdays. yeah. Yun ang requirement sa atin, di ba? 3 Saturdays, and then, may pinapabili namin sila yung tig sa 10 piso na katekismo, yung maliit. Pinapabasa Yung may namin prayers. yun. Oo, may mga prayers pa yon. So, hindi mo naman expect lang maiintindihan nila. At isa sa mga topics doon ay 10 Commandments. Usually, dinadaan na naman. Siyempre, paano mo i-explain yun? Adultery sa isang bata, di ba? Yun. Alam Problema mo, din namin may yan. may style kami dyan eh. Ang ginagawa namin. O yun, dinidikit namin sa 9, no? Yun, thou shall not covet thy neighbor's wife. Ang ginagawa namin, usually ganito. May nanay, tatay tayo, di ba? Sasabihin ko. Sasagot na yung mga bata, opo. Tapos sasabihin ko, paano yan? Pag ako, pumunta ako sa inyo, ay, gwapo pala ng tatay nito, sabihin ko. Pwede ko siyang akitin, sasabihin ko, makikipagkaibigan ako para later on, kasi type ko siya. Gusto ninyo yun, sasabihin ko. Siyempre, sasagot yung mga bata. Siyempre, ayaw, magagalit. Kung hindi ako, sabihin ko, may isang lalaking pumunta sa inyo, nagandahan kay mama, tsaka ang galing pala magluto ni mama, sasabihin ko. Liligawan niya si mama. Gusto natin yun, sasabihin ko. Doon, na-i-imprint mo pa, kahit pa paano, na-ituturo mo sa kanila na ano bang ibig sabihin nung dulot nun? Adultery. Tapos, involved pati po yung feelings eh. Hindi lang head level. Yun, okay yun sa grade 3. Ang problema pagdating sa grade 6, ang grade 6 namin, ibang style din ng Siyempre, ili-level mo sa kanila. Level na. Lalo na mga grade 6 ngayon. Grabe. Ay, naku, marami na nakanood ng hindi dapat panoorin. Grade 6 lang. Grade 4, grade 5, tita. Maraming mga ganyan. Grabe. Ang sinasabi ko, kasi libre na yan. pag sinasabihan mo yung mga babae, sasabihin mo mga estudyanteng grade 6, sabihin mo, kayong mga babae, ang pinaka pwede niyong ibigay sa inyong asawa, yung purity niyo, yung pagkababae ninyo. So, kung di naman ninyo asawa, wag niyong ibibigay. Makikita mo yung mga lalaki, tawa ng tawa. Kasi, alam mo, ang sasagutin ko, kayong mga lalaki, tawa kayo ng tawa. Sabi ko, bakit? Pagdating ng araw, sabi ko, at nag-asawa kayo, kaya ba ninyong sabihin sa mga magiging asawa nyo na natikman na kayo ng pokpok, sabi ko. Naku, diniretso Oo, talaga. diretso. Kasi tinatawanan yung tinuturo mo. Kasi kala nila, wala, okay lang kasi lalaki sila. may talagang kung implication, diretsahin mo na lang may para, epekto talaga. ay, oo. Malaki ang mananahimik epekto. sila. At least, no? Opo. Tama naman kasi kung minsan kailangan yung mga bata ngayon kinukuha sa golpe de gulat. Golpe de gulat. Kasi akala nila,
Oh, ano lang yun, jamming, walang kwenta yung tinuturo natin sa kanila. come Talagang, there are times kasi, kailangan derechahan tayo. Kasi yung mga bata sa panahon Ay, natin, derechahan na. preoccupied Marami na nang alam sila. Oo, mas mulat pa sila sa atin. Sa mga hindi natin alam na tayo lang ang nakakaalam na mag-asawa, and then sila, Kasi marami. desensitize na kung minsan. Actually, yun nga yung mahihirap kasi nung tayo may stages eh. Pero yung mga bata ngayon, di ba? Wala Kasi technology is Ay, nako. right at their Yan ang dali kalaban nilang- natin. Ang dali nilang ang makapanood. bilis tapos hindi filtered. Oo. Kaya wala Sa walang cellphone nila. control. Kasi may cellphone sila eh. Kindergarten, naririnig mo kung ano-ano yung Correct. sinasabi. Ay, grabe. Hindi Totoo lang yun. sa cellphone, internet shops. Eh kasi nga po, kahit na sabihan natin yung mga anak natin, kung may mga Android, yung mga phones na mga bata ngayon, may tatago nila. Correct. Kahit na may kahit na may tawag dito, computer ka sa bahay. Kaya siguro yun yung challenge sa atin din na in charge sa mga kabataan, in charge sa formation ng ating students. Kailangan mas maging aggressive din tayo. Oo. Tapos yun Vigilant. nga, umabot tayo sa usapan na to nang dahil sa discussion on the seminars on confirmation. Kasama yung ganitong mga discussion, di ba? Paano ka nga naman papa-confirm as a soldier of Christ or as a member of Christ's church kung yung pinaggagawa mo hindi nakaakma. Oo nga. Ako, ang nakakatuwa yung ating discussion, itutuloy natin yan bukas. Huwebes. Subukan nating pasadahin ulit yung confirmation, tapos susunod na sacraments, yung Holy Eucharist. Holy Eucharist. Also, although, yun nga sabi natin, dapat nauuna yung penance. Pero another group kasi yun. Oo. Anyway, may mga announcements po ba tayo? May mga gusto tayong batiin? Okay, so ako na siguro yung mauna, no? Binabati ko po yung mga taga San Isidro, lalo na kay Ate Mila Inarda, at sa lahat po ng mga kapatid dyan na nakikinig, Ate Nessie and family. At saka po sa this coming Saturday, April 25, 7:30 a.m., dyan tayo mga Alfie students. Daran! Graduation na! Sa Arzobispado de Pampanga po. Yun. Okay. Yes? Any more? Binabati ko po yung mga nakikinig sa AA Saver Smart. Ayan. Solid fan natin ang mga sa AA Saver Smart. Baka required din. Oo, naririnig ko. Suki ako ni na tita eh. Required Siya nagsabi listening. Si Tita Day. Okay, ako naman po ay hinihingi ko ang pakikisama ninyo sa panalangin para sa eternal repose ng kaluluwa ng ating kapwa katekista, no? At nag-serve din siya sa chancery. Si Sister Remy Gonzalez. Ay, oo. She died last night Last daw. night. Isang Si mabuting Tita Remy. kaibigan din siya. No, sana the eternal rest will grant to her eternal repose, no? At yun din, pinanalangin din natin ng isa pa nating kapwa katikisa si sa Sister Adelaida katedral. Basilio, nasa Good Shepherd siya ngayon, bukas ang libing din. Nagsiserve naman siya sa katedral. Kahapon Eh di, siya namatay. Bago po natin isarado yung ating programa, dasalin na natin Sige yung po. eternal, let us place ourselves in the presence of God. Eternal rest, Grant unto unto them, them, O O Lord, and let let perpetual light shine upon them. And may May they they rest in peace. Amen. So let's put ourselves in the presence of our Lord. Oh my God, I firmly believe that you are one God in three divine persons, Father, Son, and Holy Spirit. I believe that your divine Son became man and died for our sins, and that he will come to judge the living and the dead. I believe this and the truths which the Holy Catholic Church teaches, because you had revealed them who can neither deceive nor be deceived. Amen. Amen. Paalam na po tayo, Sister Day. Okay, hanggang bukas po, nagpapaalam ako at magandang hapon, tanghali na sa inyong lahat. Lala. Maraming salamat po. Si Sister Shirley po ito. God bless you and keep you. Muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere.
nagpapasalamat po sa isang araw na ito na kayo ay nakipag-lunch sa aming programa, ang Kwentuhang Katoliko. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at salamat sa pakikiisa sa atin ngayong araw.